Okay, mabilis na update lang tayo sa BTC. So, lumabas na yung FOMC meeting at nagkaroon tayo ng 50 basis points na rate cut, no? So, hindi ko masyado napanood yung FOMC meeting. Siguro hanggang ano lang, sa statement lang ni Jerome Powell. Pero medyo maganda yung ano niya, delivery niya na meron kasi mga nagsasabi na 75 basis points na o kaya dapat 25 basis points lang. Kasi yung inflation medyo ayaw nilang magkaroon ng pag-angat ulit ng inflation, ganun. So basically dito sa trading view, ang ano natin, ano tawag dito, forecast natin 25 basis points lang. Ngayon, 50 basis points ang kinat, no? Which is mas sa tingin ko mas maganda na 50 basis points, no? Pero sa history ng ano ng pag pag interest rate cut, ang 50 basis points and above lagi at least sa history nagkakaroon ng recession or bear market, no? So hindi pa natin sure, pero meron tayong basa dito na potentially dito sa mga area to ang higher targets or dito sa mga to ang higher targets. Okay? So meron tayong last time na basa dito na nagkamali tayo kasi ito yung minimum target, no? Minimum target ng C-wave na potential. So dalawa yung ano neto, ang galaw neto pwedeng maging bullish to or bearish. Syempre ganun lang naman na pwedeng maging bullish or bearish, no? So, ito yung minimum na target. Nagkaroon tayo ng reaction. Nagkamali tayo dito kasi yung bilang natin dito 5 wave counts to the downside. Pero yung pala, ABC correction siya, no? So, nagkaroon pala siya ng ABC correction. So, ibig sabihin, meron tayong 1 wave, 2 wave, at expected natin to. Ito sa tingin ko, hindi dito mag-ano to. Matatapos. Sa tingin ko, baka dito pa. Okay? Kasi, ang C wave, madalas 5 wave counts. Okay? Pwedeng dito siya matapos ng week up lang. Na kunwari ganito, no? So, meron tayong first wave, second wave. Meron tayong third wave dito, babalik dito kunwari. Tapos fifth wave na week up ulit bago bumagsak. Pwede yung ganun, ha? Pero expect ko siguro dito na sa bandang 69k area. Or baka maka 70k area. Okay? So, medyo kailangan natin mag-ingat dito. Meron din tong bullishness, no? Ang problema dito sa bullishness natin ngayon, alisin ko lang to, etong move na to mukhang hindi impulsive, pero ang only way lang na maging impulse to maging leading diagonal. So possible kaya maging leading diagonal, ay yung hindi ko sure, no? Kasi ang leading diagonal dapat merong 5 waves sa loob. Okay, ayun yung problema. So nakikita natin dito mukha tong 1, 2, 3 then breakdown agad, no? Kung sabihin natin hindi ko masabi kung ano, no, kung pwede ba to. 1, 2, 3, 4, 5 pilit yun, pilit. So ito lang, ito kailangan ko kayong maging aware dito na sa structure nito mas highly likely na corrective move to na ABC, tapos meron na tayo ABC at C wave most likely to 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ay ang mas likely na nakikita ko. Pero in case na mag-pump to ng ATH, malayo pa yung ano yung kailangan nating bantayan. So titignan natin, ha. Sabihin natin kung bullish, dapat ganito ang itsura. Yan. Papunta dito. Ang target niyan sa 1.618 pa, no, 80k. So ibig sabihin kapag lumagpas tayo dito sa 1 fib, lumagpas tayo dito sa 1 fib, at syempre kailangan mag ATH nito, no. Isa sa mga semi invalidation, hindi naman to invalidation, no, actually, pero ano lang to, warning signs na para sa mga bears, kumbaga, na magbe-breakout tayo kapag ito nalagpasan tong 1 fib. At ang minimum next target nito around 1.27, actually hindi pala, no. Dapat 1.618 talaga, no. 1.618 talaga. Ang minimum target kapag 1.272, kailangan mula dito. Taka lang, ha. Mula dito hanggang dito. Ito talaga, no. 1.272 dito. Sa 1.618 nga, no. So basically dito ang minimum target ng fifth wave kung mag-aaroon tayo ng bullish move. So sa bandang 80k, 83k, no? Ayun ang pinaka target ni BTC kung magbo-bullish move siya, no?
para sa fifth wave dito sa 1.618. Okay? So, ano pa ba? um, titignan natin sa bearish muna. So, kasi mas, ano no, mas nakikita ko dito sa unang tingin ko, mukhang corrective move talaga to, no? Mukhang corrective move pa rin. Hindi ko makitang, ano no, parang magiging bullish tong structure na to. Ito, so, meron tayong mali dito, pero baka magkamali rin ako dito, kaya ako pinapa-aware kayo na, ano no, baka meron nga talagang leading diagonal to into second wave up until third wave na malaki, kaya dinidiscuss natin yung 80k, 83k na minimum target ng bull market, kumbaga, no? Pero yun nga, 50 basis points, history, laging nagkakaroon ng bear market, no? So, pwedeng ano to, no? Pwedeng, hindi natin sure, no? Paano, anong reaction ni BTC. So, ang reaction ni BTC, nagpa-pump, no? So, sa FOMC meeting, no? So, titingnan natin sa SPX. SPX nag-ATH na, which is maganda, no? Double check natin, nag-ATH na si SPX. So, mukhang dito pa sa mga 1.272 siya magpa-pump, no? O, tama ba to? O, tama. Para sa fifth wave, no? Ito ang minimum target papunta dito sa 1.618. So, andi dito pa rin ang fifth wave natin, no? Kung pwede ba tayo dito or dito lang, no? Then, expect natin after nun, baka mag-bear market na. So, medyo maaga yung ano natin, yung calls natin dito. At ang problema rin, medyo maaga rin ang ang mga shorts ko, no? Medyo maaga yung short ko dito na expect ko mukhang ito na yung minimum na ABC correction. Yung pala magpupush pa pala si BTC, no? So anyway, kung sa bearish, hanapin natin yung top, no? Kumbaga. Kasi kung kung sa stock market kung magkakaroon na tayo ng final move to the upside, at least kay SPX, kailangan ma-expect na rin natin kay BTC baka magkaroon din siya ng final move, either lower high or higher high. Okay? Alam na short term medyo bullish tayo kasi nagkaroon tayo ng break of high na to, no? So bullish tayo sa ngayon. Okay? Pero at some point magiging bearish tayo sa mga area na to, dito or dito. At yung last sa target dito sa 83k pa or 80k pa. So tatlo lang to, no? Ito o kaya ito. Okay, etong tatlong to. So bakit dito sa mga tatlong to? Mamaya ko buburahin itong mga to, ha. Ang target ng C wave kapag nagkakaroon siya ng ng ABC correction 1.272 ng structure na to, no? Ng structure na to. Okay? So hindi minimum ayun ba sabi ko minimum? Ang minimum 618, no? Pero lumagpas tayo dito. So ang next target nito either 1 fib or 1.272. Madalas 1.272 na ang target niyan. Okay? So double check natin, ha. Mula dito sa ilalim, papunta dito sa taas, papunta dito sa ilalim. O tama pala 1 fib pala, hindi pala 1.272, no? So ito yung first target pala, 1 fib. Sorry. 1 fib, ha. At ang next target 1.272 na. Ang problema dito sa 1.272 ano na to? ATH na pala to. So hindi nakasama to sa targets ng C-wave. Okay? Actually, kasama pa rin siya pero ibang klaseng structure na yun. Ang gagawin nun baka yung A, B, C. Kaso, hindi natin masyado kailangan bigyan ng pansin to kasi ang kakalabasan mas bullish tayo kapag nag-ATH tayo dito. Okay? Etong galaw na ABC correction na to medyo sa tingin ko baka di ko alam kung mataas yung probability pero mas bias natin maging bullish kapag nag-ATH tayo dito. Okay? Mas bias. Pero meron tayong ganitong sitwasyon na pwedeng gumanto to, pero yun nga, mas bias pa rin kapag nag-ATH, bullish pa rin. Okay? Okay, so ito yung unang target, ito 1 fib. Meron tayo dito sa itong target na to. Ang 618, no? Actually, baka dito rin yung 618, no? So, minsan di ko rin sure kung alin ang pinakatama ditong fib retracement. So sa naman sa fib retracement mula dito hanggang dito, ang C-wave, ang target 1.272, no? So, pasok pa rin naman pala siya, no? So, andi dito siya sa area na to. Itong box na to. Okay.
So kailangan natin abangan to, no? Itong 68,500 hanggang 70k basically, no? 70k. Medyo malabo ng mag reject sa mga area ng 65k or 64,500, or sabihin natin doon matatapos kasi kailangan 5 wave si C wave. So bubrain ko lang lahat para lang makita natin. So alam natin kung ABC correction to, dapat sa C wave 5 waves. Meron tayong A wave, 3 waves dito, 3 waves ulit dito, at meron tayo dapat 5 waves dito. So expected natin magkakaroon tayo ng first wave, second wave, potential third wave dito, fourth wave, fifth wave. So dapat pinakamalaking third wave, no? So ang most likely magana to. Meron tong parang resistance dito, no? Medyo may mini resistance diyan. Pero most likely baka mag-breakout to. Kasi hindi kompleto tong 1 2 3 4 5 dito kapag dito lang siya. Yan, no? Hindi magiging kompleto to. Medyo parang weird yung itsura nito pag ganyan lang. Okay? At makikita rin natin ang target ng C-wave dito, mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim, 1.272. Sa bigger time frame naman, or more like yung pag-fib extension, ito, tsaka ito, ang 1 fib. Nasaan si 1 fib? Hindi, mali pala ito, no? Pares lang pala yung yung dinrawing ko. Tama ba? Teka. Burahin ko muna ito si fib retracement. Ito ba si fib retracement? Hindi, ito pala pares pala siyang fib extension, sorry. Ito pala tama ba to? Nakalimutan ko na nalilito ako sa dami ng fibs natin. Hindi ito. So ano yung ito pala 1 fib, no? Bakit kanina 1.272 to? Dito ba ako nakatingin? Sorry. Ito. So basically ito 1 fib. Tapos yung fib retracement natin, ito, ayun, nakatago pala, kaya ako hindi makita yung number 1. So, usog ko lang to the right, yan. Si 1 fib ng fib extension at 1.272 ng fib retracement, no? C-wave, madalas dito ang target. Maabot to ng 1.618. Pero kapag lumagpas na siya ng 1 or more, like kapag naka-reach na siya ng 1.618, eto mataas ang probability na third wave na siya. At doon din natin makikita meron tayong invalidation. Okay? Nasa ibabaw na siya ng ATH. Okay? So, ibig sabihin, bullish to kapag nakaabot tayo ng 1.618. Okay? Ayun ang aabangan natin, Pero, ayun nga, ang mga first target nito most likely itong area to. Okay? Ito sa tingin ko, mga mini dump tong kakalabas, no? Kung magkakaroon tayo ng dikit dito, magkakaroon tayo ng mini dump bago tumuloy to the upside. Which is hindi ka siguro ira-ride yun kasi marami akong gagawin. baka di rin ako makapag-update masyado kasi sobrang daming gagawin. Pero sakto, no? Kasi hihintayin na rin natin to, no, kung mag-push up pa to si BTC papunta sa 1.272 sa 69k area, no? So, abangan natin yan. Okay, so ano pa ba? Ay, let's siguro update natin. Iingat lang tayo, no? Kasi meron pa tayong sa history na kapag nagkakaroon tayo ng 50 basis point, more than 25, no? Lagi tayo nagkakaroon ng bear market. At dito rin sa stock market, ang sinasabi, ayan, tama. Sa stock market, ang sinasabi, kung magpapumpan siya, yung pump nito, final push to the upside na. Okay? Ayun yung problema, magiging final push to the upside ang pump na to. Okay? And then, baka dun tayo magkaroon ng bear market. So, ibig sabihin, medyo maaga ang FOMC meeting na medyo bullish pa, then baka magkaroon tayo ng problema on the way. Hindi ko sure, no? Hindi ko 100% sure kung anong gagawin ng stock market or ni BTC, ng crypto. Okay? So, ano pa ba? Trading ID, hindi ako naka-check ng trading ID dito kasi medyo mahirap i-check to ng maayos. Dapat dito pa to, no? Kaya dito sa di rin pwede dito sa breakout, no? Kaya ayoko ng breakout point, no? Makikita nyo tong week up, week down. Ang laki ng week up, week down, tsaka lang siya tumuloy, no? Kaya ayoko ng mga breakout trade, So anyway, let's siguro update natin. Iingat lang ako dito, no, sa galaw na to.
May expect ko dito magkakaroon tayo ng mga mini waves dito. So possibly baka ito yung first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Then actually masyado malaki ata to, no? Baka, hindi ko alam kung alin dito yung first wave, no? Baka dito yung first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Then ABC na naman. Or baka ganito, no? Baka dito yung third wave, fourth wave, then fifth wave. Tapos meron na namang ABC, ABC. Then 1, 2, 3, 4, 5 na nandito. 1, 2, 3, 4, 5. Most likely baka i-take yung liquidity rin na ito, no? Itong 70k. So baka hindi lang 69k, no? Baka mag 70k to. So aabangan natin yung reaction nito. So most likely kung magkakaroon to ng break retest, ang next target natin na pwedeng paglungan ay ito. Okay? Pwede nyo i-long hodl to kung magbe-breakout tayo dito. Okay? So take profit dito na onte siguro, most likely. Kasi kapag nag-reject to ng matindi, baka dumire-diretso to the downside. Pero pwede rin to mag ATH hanggang 80k. Hanggang at least 80k, no? Up until 83k. Then doon naman natin pag-uusapan yung mga 100k kapag naka-reach na tayo na bang 80k, no? So abangan natin tong galaw na to, no? So siguro take profit na onti dito para lang safe. Kasi pwedeng bumagsak bigla yan. At baka sumakto siya sa ano, no, sa pump ni SPX ng final push to the upside. Okay? So ayun lang yung update natin. Ingat sa trades at GG's boys.